Panginoon, kami narito ngayon at nananabig sa inyong presensya. Makita mo luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli madanas. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli madanas. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabig na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo aming buhay, Panginoon, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig. Nananabig na ba kayo? Nananabig na makita luwalhati
pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lahat ay lumaya. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Karapat-dapat na kapahulihan ka, masasalamat ay sasambitin tuwina. Puso mo'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan mo lahat ng mga ito, Panginoon. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo Lord, sa buong mundo, sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos. Buhay ka totoo. kasabay, Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos. Buhay ka totoo. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. hindi kayang pantayan. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Sabi natin, Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Ang puso ko'y puno sila, pagkat Jesus kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa pagtubog ng araw, papuri ko'y sinisigaw.
ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Ikaw pa rin ang nais ko, ikaw pa rin ang hanap ko. Hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin. Ang pag-asa ng buhay ko'y ikaw. Oh, ikaw, ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Ikaw pa rin ang nais ko, ang hanap ko. Ikaw pa rin ang tunay na nagmahal sa akin. Wala nang iba, wala nang iba. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Diyos na makapangyarihan, hari kataas-taas.
here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, winning every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. We make a miracle.
My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, ng pag-ingat ng mga pangako. O Diyos, walang katulad mo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. Diyos, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, ulong mo'y natatahi, pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y kahan. Ang bulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, tanungan ko, kailan naman. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, ulong mo'y natatari, pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatak. Ang bulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, tanungan ko. Ang bulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, tanungan ko, kailan naman, kailan naman, kailan naman, kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, pinabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, pinabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas.
nais ko pangalan mo, kanungan ko kailanman. Hi, good morning mga kapatid sa Panginoon. Kumusta po? Namimiss ko na kayo. Siguro namimiss nyo na rin ako. At namimiss na natin yung isa't isa. Ay, medyo ilang linggo na ba tayong hindi nagkikita-kita, hindi nagkakamayan. Although nagkikita tayo pero hindi kagaya ng dati, nakakapanibago. At hindi natin alam kung hanggang kailan pa ito, no? So I think parang March 16 nata nagsimula yung lockdown at nagkaroon tayo ng huling gawain natin noon. And since then, nandito, hiwalay tayo, nasa kanya-kanyang sariling tahanan o meron tayo kanya-kanyang sariling ginagawa. But still, ang connection natin, yung relasyon natin bilang magkakapatid ay hindi nawawala, no? At nakakamiss talaga yung ating fellowship. And after fellowship, yung ating fellow eating, siguro ganun din kayo. At hindi natin alam kung ano ang hanggang kailan ito, pero napakaganda ng layunin ng Panginoon sa atin, no? So, medyo pahigpit ng pahigpit ang sitwasyon dahil dumadami ang naapektuhan ng COVID-19. Ganun pa man ay higit tayong magtiwala sa ating Panginoon. Higit nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon. Tayo manalangin saglit. O Diyos, sa aming amang makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat ang aming Diyos na buhay, na pinaglilingkuran at tumawag sa amin ay Diyos na nangangalaga at magpoprotekta sa amin. Ngayong umaga, pagpalain kami ng iyong mga salita at sa aming pakikinig. Aming pinangahawakan na ito'y magdudulot sa amin ng kapayapaan, kalakasan, at katagumpayan sa aming buhay. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So praise God. Ngayong umaga ay pag-aaralan natin ay mula doon sa awit 23 verse 1 to 6. At ang ating pamagat ay si Yahweh ang ating pastol. Bakit ba napakahalaga na si Yahweh ang maging pastol natin? Ano bang ibig sabihin ng pastol? O alam natin na yun ay tagapangalaga, yun ang tagapag-ingat, yun ang tagapagtuwid, yun ang tagapag-akay sa atin. Yan, sa bansang Israel, pag sinabing pastol ay hindi kagaya ng pagpapastol dito sa atin. Na ikay nagpapastol ng kalabaw na itatali mo sa umaga at babalikan mo na sa hapon. Hindi ganon ang klase ng pagpapastol. Noon ang pagpapastol ay talagang binabantayan araw at gabi ang kanilang mga alagang tupa. Okay? So ngayong umaga makita natin kung gaano natin kailangan ang pastol sa panahon na ito, no? Kung gaano nami-miss nyo ang inyong pastor, kung gaano nami-miss nyo yung sermon ng pagmemensahe ng inyong pastor, kung paano nyo nami-miss yung minsan ay asaran natin, tawanan natin, okay, usapan natin, ay higit nating kinakailangan ay yung mamiss natin yung ating pastol na nandun sa langit. So, tatlong bagay lang po yung nais kong ibahagi sa inyo sapagkat ano ba ang magiging sitwasyon ng isang tao na si Yahweh yung kanyang pastol. Okay? So, tatlong bagay po. Yan. Una, anong tinuturo dito? Doon sa verse 1 and 2, nasabi doon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. So mga kapatid, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Kapag si Yahweh ang ating pastol, ang sabi dito, mayroon tayong kasapatan sa ating pangangailangan. Yun po yung unang punto. Mayroon tayong kasapatan sa ating pangangailangan. Bakit ano sinasabi sa mga talata na ito? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano po? So ngayon, talagang pag pinag-uusapan ang pagkukulang o ang kakulangan, yung mga nagso-social media, nakita nyo ay
sumisigaw, humihingi ng tulong, sinisiwalat yung kakulangan ng kanilang mayor, ng kanilang kapitan, lalo na kapag dumaan na yung mga may dalang relief goods, nalampasan sila. Ano po, sa panahon po ngayon, walang taong nananagana. Lahat ngayon, kulang tayo. Bakit? Natigil ang trabaho, tigil ang negosyo, maraming nawalan ng trabaho. At lahat ay nahandon yung kakulangan financial, kakulangan sa pagkain, ngayon kakulangan sa kilosan natin dahil gaya na pinag-aralan natin last week, pa-lockdown tayo, kailangan magstay tayo sa ating mga tahanan. So, ang napakalaking issue ngayon ay yung sinisigaw ng taong bayan ay yung pagkukulang ng gobyerno. Okay? Subalit, kailangan ba natin talaga na sa gobyerno isisi yung pagkukulang natin ngayon? Di ba dapat ay tayo talaga ang makita natin yung ating sarili at tayo ang may pagkukulang. Bakit hindi tayo nagiging handa sa ganitong sitwasyon? Hindi tayo nag-iipon? Okay? So, maaring wala tayo kakayanang mag-ipon, pero asahan natin ang Panginoon sapagkat ang sabi niya, kapag si Yahweh ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Okay? Ibig sabihin nito, tayo magiging sapat sa ating mga pangangailangan. Talagang ang ating pamahalaan, lahat ay ginagawa. Subalit, hindi sapat ang resources, hindi sapat ang manpower ng ating pamahalaan. Kaya kinakailangan yung ating tulong, kinakailangan yung ating pagsusumikap. At anuman ang kakulangan natin sa ngayon, sa mga bagay na material, pagkain, financial, isipin natin na ito'y panandalian lang. Hindi ito pang matagalan. May plano ang Diyos sa atin. Ipagkatiwala lang natin sa Kanya. Hayaan natin ang Diyos ang mangalaga sa ating buhay. Hayaan natin ang Diyos ang magmuno sa ating mga pangangailangan. Kaya nga sabi ni Haring David, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Okay? Ano pang sabi dito? Pinapahimlay ako sa luntiang pastulan. Ang luntiang pastulan ay nung panahon na yon, kapag ang isang pastol may inaakay na mga tupa doon sa sariwang pastulan, ito'y pagpapatunay na ito'y sagana doon sa lugar na yon. Okay, so ang luntiang pastulan ay lumalarawan sa kasaganaan. Okay? Yung abundance, yung higit pa doon sa ating pangangailangan, no? Diba, doon sa pastulan, ang lawak nun. So, ang mga tupa doon, kahit saan sila pumunta, doon sa lugar na yon, sa pastulan na yon, nakakakain sila. Okay? Hindi limitado. Ibig sabihin nito, yung luntiang pastulan ay unlimited na provision ng ating Panginoon. Okay? Yung luntian ay, ibig sabihin yung sariwang-sariwa. Okay? So, isang bagay na makikita natin dito mga kapatid na hindi lang doon sa mga kakulangan o kakulangan sa material na bagay, financial, ang kayang punan ng Panginoon. Okay? Higit pa doon ang kayang ibigay ng Diyos. Pagkat ang Diyos natin ay pinapahimlay tayo sa kanyang luntiang pastulan. Ibig sabihin, kayang gawin ng Diyos na higit pa doon sa inaasahan natin, ina-expect natin, yung mga pangangailangan natin ay matugunan niya. Okay? Kung siya yung ating pastol. Okay? Kasi tayo ay ang isip natin ay sa bigas, sa dilata, sa relief goods, okay? Sa tulong financial, yun kaagad ang inaasahan natin. Mga kapatid, ngayong panahon na to, higit natin kailangan ng Panginoon. Higit natin kailangan ng isang tunay na pastol. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa John chapter 10, di ba? Ako ang tunay na pastol. Okay? Makinig tayo sa Kanya. Okay? Upang, sabi doon ay pinahimlay ako sa luntiang pastulan. Ano pa? Yung inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Okay? So, ang tinutukoy dito na tahimik na batisan ay yung tamang direksyon. Okay? So, bakit sinabi din na inaakay niya ako sa tahimik na
batisan. Kasi ang kailangan ng pastol ay ng tupa ay pagkain. Kaya nga sabi doon, siya ay pinapahimlay sa luntiang pastulan. Ano pa ang kailangan ng tupa? Yung tubig. Kaya nga sabi doon, ako inaakay niya sa malinis na batisan. So meaning lahat ng kailangan natin, okay, sa katawan na ito, physically, spiritually, lahat ng kailangan natin kayang ibigay ng Panginoon. Okay? Kayang i-provide ng Lord sa atin. At ang maganda doon ay sabi dito ay, di ba ngayon, sa nangyayari ngayon, parang hindi kina mahigaman ng tao, matulog, parang unpeaceful, parang walang kapayapaan, punong-puno ng takot, pangamba. Kaya nga hindi na makahimlay, hindi na makatulog. Ang daming tao, hindi na nakatulog. No? Lalo ngayon dito sa atin, nagkaroon na ng case sa Lumban, nagkaroon ng case sa Pila, nagkaroon ng case sa Calamba, sa San Pablo. So lumalapit na dito. So ang tao, doon sa aming pagbabantay, doon sa checkpoint, nagiging usapan. Ako, lumalapit na. So ang mga tao ay, yung mga nakakausap namin, takot na takot sila. Okay? At pag merong taga-ibang bayan na dumarating, pumapasok, parang pakiramdam nila, ang tingin nila, ang mga tao ay meron ng o carrier na ng COVID. No? So, ang napakatindi ng takot ng tao. Walang kapayapaan, walang katahimikan. Pero ang pangako ng Panginoon, pag siyawi ang pastol natin, sabi dito, hindi tayo magkukulang. Okay? Makakahimlay tayo ng mapayapa, matahimik doon sa kanyang batisan. At ang sabi doon, aakayin niya tayo doon sa tahimik na batisan. Ang batis ay napakagandang lugar. Ay na kung saan dumadaloy ang tubig. Ibig sabihin niyan ay yung peaceful life. Patuloy, continuous. So mga kapatid, unang punto, tandaan natin, kapag si Yahweh ang ating pastor, meron tayong sapat sa ating pangangailangan. Kasapatan sa ating pangangailangan. Okay, pangalawa, ay sabi doon sa verse 4 and 5, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Verse 4, dumaan man ako sa madilim at nalibis na kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So ito yung sinasabi doon sa talatang 3 hanggang 5. Okay? So ano ang pangako ng Panginoon dito? Kapag si Yahweh ang ating pastor, pangalawa, ano sabi dito? Meron tayong katapangan sa panganib. Okay? Mga kapatid, ang COVID-19, hindi ito biro. Napakaliit na bagay nito. Subalit napakapanganib. Ang sabi nga ng mga sundalo na aming nakakasama at mga pulis, ito yung pinakamatinding kalaban na kinakaharap nila dahil hindi nila nakikita. Okay? Walang nakakatrace dito. Kahit intel, okay, kahit anong bagay na gamit nilang pandigma, hindi nila nadidetect yung kanilang mga kaaway. And even sa mga medical doctors, okay? Even yung mga nurses, even yung mga medical staff natin, hirap sila sapagkat hindi nila nakikita itong kalaban na ito. Kaya mga kapatid, ang dulot nito talaga ay panganib. Hindi lang sa atin, sa sangkatauhan. Mapanganib itong virus na ito. Pumapatay ito. Subalit, kailangan harapin natin ito ng may katapangan. Kapag si Yahweh ang ating pastor, ang mga anak ng Diyos matatapang. Bakit? Ang Panginoon ay lagi siyang may hawak na pamalo at tungkod. Para saan yung pamalo at tungkod na yon? Yon ay, una, ay pang proteksyon niya laban doon sa mga mapanila, doon sa kanyang mga alagang tupa. Okay? At yung namang kanyang tungkod ay pang proteksyon niya din at pagdisiplina doon sa kanyang mga alaga ng mga tupa. Yon ang ginagawa ng pastor at yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga ngayong panahon ng panganib na ito, ang takot ay nagdudulot sa atin ng kahinaan. Nagiging weak tayo, nagiging mahina tayo. Di ba? Saan tayo nagiging mahina? Nahihirapan na tayo mag-isip ng diskarte. Tandaan natin, ang tao kapag puno ng takot, kapag puro takot ang nasa isip, nagiging mahina ang immune system natin. Nagiging mahina ang
at mag-isip tayo na bumababa yung resistensya ng katawan natin. Hindi tayo nakagagawa, nakakakilos. Tingnan nyo, kapag ang tao takot, wala, nakaupo lang, nakaupo, nakahiga, iyak, isip ng mga bagay na hindi naman talaga nakakatakot. Ngayong umaga, mga kapatid, ipinapaalala ng salita ng Diyos. Kapag si Yahweh ang ating pastor, sabi niya, may katapangan tayo sa anumang panganib na kinakaharap natin ngayon. Kaya nga sabi sa verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan. Ngayong panahon na tayo'y mahihina, ngayong panahon na tayo'y nanlulupaypay, natatakot, okay? Alalahanan natin si Yahweh. Merong pastol na mangangalaga sa atin at magpapanumbalik ng ating kalakasan. At ang tao kapag puno ng takot, walang tapang na harapin ang hinaharap, okay? Kung saan na napupunta, nawawala na sa tamang direksyon. Saan na lang umaasa? Humingi ng direksyon sa social media. Makakita lang ng post na ganito, ganyan. Kaya nga, tingnan nyo, anong nangyayari? Naliligaw ang tao. Okay? Sabi, ang gamot sa COVID, kapag kumain ka ng saging, okay? Una, 20 pesos lang o 30 pesos ang kilo ng saging. Naging 300, naging 500. Bili pa rin ng tao. Bakit? Sa takot, nawawala ng direksyon ng kanyang buhay. Okay? Kaya nung naubos ang sagingan, ang tindang saging sa palengke, naging mabili naman ay gatas. Ayan, at papaya. Bakit daw? Para naman lumumbat yung dumi dahil sobrang kain na ng saging. Okay? So, ang tao sa sobrang takot niya kung ano-ano ang sinusubukang kainin at inumin para lang maibsan yung kanyang takot. Pero, at dahil doon naliligaw siya. Pero sabi ng salita ng Diyos, patnubayan niya tayo sa tamang daan. At dahil doon, sabi niya, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Sabi ng verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Ngayon mga kapatid, ito ang sitwasyon natin ngayon. Hindi natin alam kung kalaban natin, hindi natin nakikita. Maaring nakakasalubong na natin, kasabay natin, maaring kasama natin sa tahanan, meron niyang ganyan. At yan yung carrier ng virus, yan yung parang, sabi nga, yan yung death virus. Okay? Ito yung unti-unting kumakalat at pumipinsala sa pisikal natin at yan ang naghahatid ng kamatayan sa marami. At tayong lahat, habang naglalakbay tayo, kaya nga, ang purpose ng lockdown ay mag-stay home tayo, stay at home tayo, tumigil tayo sa paglalakbay natin, tumigil tayo sa pagkahalagala natin dahil habang tayo gumagala, naglalakbay tayo sa landas ng kamatayan. Dahil maaaring na may makasalumuha tayo, makasalubong, makabeso-beso tayo, makamay natin na carrier ng virus na ito. Kaya, sabi ng Panginoon dito, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan. Kapatid, wala tayong dapat katakutan. Hindi tayo dapat matakot sa COVID na ito. Iingatan tayo ng Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya bilang ating pastor. Sumunod tayo sa pinag-uutos sa atin. Ano sabi ng Panginoon dito? Pagkat ikay aking kaagapay. Kung si Yahweh ang ating pastor, lagi tayong may kaagapay. Lagi tayong may katuwang. Laging may magtutuwid sa atin. Lagi may magtuturo sa atin. Yan ang ating Panginoon. Kaya nga sabi doon, yung tungkod mo at pamalo ay aking gabay at sanggalang. Okay, mga kapatid, ang mga tao, ang Kristiyano, tayo, kung si Yahweh ang ating pastol, dapat tayong pinakamatapang sa pagharap sa mga suliranin na kagaya nito. Bakit? Meron tayong protector. Okay? Meron tayong magga-guide sa atin. Meron tayong guidance counselor. Okay? Na magtuturo sa atin ng ating mga dapat gawin. At hindi doon, siya yung maglalaban sa atin. Okay? Kaya, stay at home and be brave. Ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Okay? Number 3.
Ano yung una pala? Kapag si Yahweh ang ating pastol, ano yung una? Kasapatan sa ating pangangailangan. Pangalawa, meron tayong katapangan sa panganib. Matatapang tayo. Okay? Hindi tayo atakot. Okay? Pagkasama natin ng Panginoon dahil tayo mga matatapang. Pangatlo, sinasabi doon sa verse 5 and 6, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo. Tagal na natin hindi nakapag fellow eating. Nakakamiss yung every Sunday. Nagluluto tayo doon, kumakain tayo sa church. Pero matatapos din yun, lilipas din yun. Okay? Stay at home lang tayo. Manalangin tayo. At darating din tayo doon. Okay? So sabi ng verse 5 and 6, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapala ay lubos-lubos. Okay? Pagpapala ay lubos-lubos. Verse 6, kabutihat pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Okay? Kapatid, pangatlong bagay na gustong sabihin ng Panginoon sa atin sa oras na ito. Yung kabutihan niya, pagpapala niya, tuloy-tuloy. Okay? Sa ngayon, napoprostrate ang maraming tao. Siguro, kasama na tayo doon. Siguro, isa sa inyo, ganon. Napoprostrate. Dahil, bakit? Dahil hindi pa napapadala ng relief goods. Okay? Wala pang financial assistance na dumarating. Okay? O may dumating man paunti-unti, hindi sapat, kinakapos tayo. Okay? So, ngayong umaga ay pinapakita ng Panginoon dito na tayo ay, ang Panginoon ang naghahanda. Okay? Ang Panginoon naghahanda ng ating pangangailangan. Okay? At yung ginagawa ng Panginoon na yon ay para ipakita sa mga kalaban natin na tayo'y iniingatan, kinagabayan, sinasamahan ng Panginoon at binibigay niya yung ating mga pangangailangan. Kaya sabi doon, sa aking ulo, langis ang ibinubuhos. Ano po, mga kapatid? Tayo ay inanoint ng Panginoon. Tayo pinili ng Diyos. Tayo binilang ng Diyos na kanyang anak. Okay? At ang layunin ng Panginoon nun, kaya niya sinabi dito na siya ang ating pastol. Okay? Yung iba, yung pag-iingat ng Diyos ay nasa atin. Okay? Yung tatak ng Diyos ay nasa atin. Yun yung banal na espiritu. Okay? Kaya nga, dahil tayo mga ibinilang na anak ng Diyos, pinahiran ng kanyang langis. Okay? Inanoint ng Lord. Kaya nga sabi dito, ang pagpapala ay lubos-lubos doon sa ating saro. Okay? So, alam natin yung saro, ito isang lalagyan. Ano po? Yan. Ang tanong, mga kapatid, ay kumusta yung saro mo? Ano ba ang laman yan? Yan. Baka ang laman yan ay problema. Baka ang laman yan ay puro pag-iisip. Baka ang laman yung saro mo puro takot. Okay? Anong laman ng saro mo? Okay? Dito, sabi ng Panginoon, kapag si Yahweh ang pastol natin, yung saro natin, ang laman ay malaking pagpapala. Okay? Malaking biyaya. Kaya nga, pangatlong bagay dito, makita natin, ang sinasabi dito na, ang kabutihan at pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy. Okay? Tuloy-tuloy. Tuloy, 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 tuloy. Yan ang ibig sabihin nito. Kaya, mamili ka na, kapatid. Sino ba talaga ang pastol mo? Pastor Vic ba? Dapat siya yung tunay na pastol natin. Ako ay tagapangalaga lang dito sa... Habang nandito tayo, lupa, may limitasyon, may kahinaan din, okay? May kakulangan din. Pero ang Panginoon, pag siya ang tunay na pastol natin, hindi ka pagkukulangin. Hindi tayo pagkukulangin. Kahit sa panahon na ito, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon.
sinasabi ko sa inyo, sabi ng salita ng Diyos, siya ay tapat at maaasahan. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen? So, sabi ng verse 6, kabutihan at pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Diba? Kaya nga sabi niya doon sa verse 1, diba? Si Yahweh ang aking pasol, hindi ako magkukulang. Alam niyo mga kapatid, sa panahon na ito, ang hinahanap ng mga tao ay yung kapwa nila na mabubuti, ay mabubuting kalooban. Okay, sa panahon ito, ang kailangan nating lahat ay yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Yung kabutihan at pag-ibig natin sa kapwa. Yun po ang kailangan na natin. At yun ang maraming kulang sa atin ngayon. Okay, marami sa atin naghahanap ng pag-ibig, marami sa atin naghahanap ng gagawa sa atin ng kabutihan. So, well, kapatid, kung naghahanap ka niyan, simulan mo. Ikaw muna ang gumawa. Kung anong mayroon ka, baka nangangailangan yung kapitbahay mo, baka nangangailangan yung kapatid mo, baka may nangangailangan dyan sa paligid nyo. Okay? Kung mayroon kang home quarantine pass, magbalot-balot ka dyan at dalan mo yung mga kapatid mo o yung mga kapitbahay mo. Ipadama natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kung nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, kabutihan ng Diyos, ipadama natin sa kanila. Gumawa tayo ng kaparaanan. Okay, wag lang tayong parang si Juan Tamad na laging nakaasa kung ano yung darating. Okay, tandaan natin ang sinabi ng Panginoon na magpala sa iyo aking pagpapalain. Okay? So, para pagpalain tayo ng Panginoon, maranasan natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ipadama natin ito sa iba, ipadama natin sa kapwa natin, lalo sa panahon na ito. Okay? Kaya nga, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang pagpapala niya, kabutihan niya, tuloy. Okay? Kaya, dahil ang pagpapala ng Diyos ay hindi magkukulang sa atin, sabi niya, siya ang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Mga kapatid, sino ba ang gusto mong makasama habang ikay nabubuhay? Yung asawa mo, anak mo, hindi mangyayari yan. Time will come. Maaring ako, ikaw, yung asawa mo, anak mo, maaring sila ang mauna o ikaw ang mauna. Walang forever. Pero, Panginoon, sa buhay na ito, at doon sa buhay na walang hanggan, siya yung talagang makakasama natin. Siya yung, dahil siya yung nagpasimula at tatapos ng ating pananampalataya. Sabi nga ng aklat ng Hebrew, He is the author and the finisher of our faith. Tinawag tayo ng Panginoon sa buhay na ito. Iniligtas tayo ng Panginoon. At hindi lang gusto ng Panginoon na siya yung maging tagapagligtas natin. Gusto ng Panginoon siya yung maging tagapangalaga natin. Siya yung maging pastol ng ating buhay. Kaya nga sabi dito sa panghuli, magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Okay? Mga kapatid, ngayon naka-stay tayo sa bahay natin. Bakit? Pakiramdam natin, inip tayo. Diba? E paano kaya pag nandun na tayo sa bahay ng ating Panginoon, baka ganyan din ang maging pakiramdam nyo. Baka ganyan din ang maging pakiramdam natin. Inip tayo. Para mawala yung inip natin, nag-isip tayo ng bagay na makatutulong tayo. Manalangin tayo. Hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. Dahil si Yahweh ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Okay? Habang nasa bahay tayo, huwag tayong mainip. Kaya nga, inalaw ng Lord na mangyari ito para nasa bahay tayo. Para paano? Ano ibig sabihin nun? Para ma-relax tayo. Yun yung time na mag-reflect tayo. Balikan natin yung dati nating buhay. Balikan natin yung mga sitwasyon natin. Balikan natin kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Balikan natin paano tayo niligtas ng Panginoon. At paano tayo ginahalagaan ng Panginoon. Kumusta ka na, kapatid? Kumusta na yung katabi mo? May katabi ka man. Kumustahin mo. Baka magkakasama na kayo sa bahay, kinulong na nga tayo ng Panginoon, hindi pa kayo nag-uumustahan. Hindi pa kayo nag-uusap. Hindi pa kayo nagpapanalanginan. Okay? Pag hindi natin ginagawa yan, baka hindi matigil baka mag-extend pa itong pag-lockdown na ito. So, ngayong linggo na to, ay deklarasyon ng ating Pangulo na National Day of Prayer and Fasting.
Baka naman pwedeng kahit 3 oras, 2 oras mag-pray ka. O mag-ayuno tayo kahit 1 meal, 2 meal. Fasting naman tayo, makiisa tayo. Kung si Yahweh ang ating pastol, ayaw nating magkulang sa atin. Okay? Sumunod tayo sa Kanya. Dahil at the end ng buhay na ito, ng lahat ng ito, tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga si Yahweh ang ating pastol, isa lang yung uwian natin, yung tayo manahan dun sa tahanan ng Panginoon. Niyan ay nihanda niya sa atin. Kaya mga kapatid, ngayong panahon na to ay hindi dapat marinig sa bibig natin, hindi dapat sumagi sa isip natin, hindi dapat magpo-post tayo ng mga bagay na kulang tayo. Dahil Panginoon ay sapat sa atin. Ang pagpapala niya at kabutihan niya tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya ngayong umaga, maging hamon sa atin to. Kung si Yahweh ang ating pastol, ano yun? Number 1, ang biyaya niya ay sapat sa atin. Okay? Pangalawa, meron tayong tapang laban sa panganib. Pangatlo, yung kabutihan at pagpapala niya ay tuloy-tuloy. Kapatid, ay, si Yahweh ang ating pastol. Si Yahweh ang iyong pastol. Si Yahweh ang pastol ng katabi mo. Si Yahweh ang pastol ng nanay, tatay mo. Si Yahweh ang pastol nating lahat. So, muli sa atin, hindi natin alam kung hanggang saan matatapos to, pero sa atin, sabi nga ng Panginoon, 2,000 taon nang nakararaan, tapos na. Ang mga kalaban niya, tapos na. Ito ay paraan lang ng paghubog, pagproseso sa atin ng Panginoon. Mapalad tayo sapagkat meron tayong pastol na mag-iingat sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. And God bless us all. Mga kapatid, dahil ngayon ay National Prayer and Fasting Day, tayo magkaisa sa ating panalangin sa inyong mga tahanan habang makikinig tayo sa video na ito. Ito bang hawak-hawak tayo ng ating kamay at tayo ay sama-samang manalangin. At kung kaya natin mag-fasting this day, this full day, pray tayo, i-send ko sa ating group chat yung schedule ng prayer and fasting at kung ano yung mga dapat ipanalangin. Okay? So napakaganda nito at talagang ito lang ang susi dahil sabi nga ng 2 Corinthians chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan ay tumawag sa akin, hanapin ang aking mukha, magsisi sa kanilang mga kasalanan, ay diringgit tayo ng Panginoon sa kalanginan. Okay? So tayong lahat ay tayo ay manalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O dakilang Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, papuri at pasasalamat ay sa iyo. Kinikilala namin na ikaw ang Diyos sa makapangyarihan at sumasa lahat ng bagay at nalalaman mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ay omnipotent, omniscient, all-knowing God. Salamat po, Panginoon, na kami ay yung mga tupa na inaalagaan, iniingatan, ginagabayan at pinoprovide ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, sa umagang ito kami nagpapakumbabang patuloy sa iyong harapan. Hinahanap namin, Panginoon, ang iyong mukha, O Diyos, at aming pinagsisisihan ang aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, yung aming pagsuway sa iyo, yung aming Lord, yung aming pagpapabaya sa aming buhay, sa aming pananampalataya, Lord, yung aming hindi pagsunod sa aming pamahalaan, Panginoon, na yung ibinigay upang siyang mangalaga at Lord, mag-ingat sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, ang aming mga magulang, aming mga ninuno. Patawarin niyo ang aming bansa, Panginoon. Nagsusumamo kami, aming Ama, sa oras na ito, O Diyos. Lord, sa banda ng COVID-19 ay dinudulot, ay takot, pangamba, Lord, kabalisahan, at kamatayan sa mga tao, Panginoon, sa buong mundo, sa aming bansa. Lord, kami nagmamakaawa. Kami nagsusumamo, Ama,
dinggin mo po ang aming panalangin. Hindi po namin kaya ito. Hindi namin kaya na mapagtagumpayan o mapuksa ito, Panginoon. Lord, subalit sa tulong mo at sa biyaya mo, Panginoon, sa kabutihan mo at sa kapangyarihan mo, Lord, walang imposible. Mapupuksa ang COVID-19 na ito, Panginoon. Ama, pinagpapasalamat po namin una ang aming minamahal na Pangulong Duterte, Panginoon. Maging ang kanyang mga gabinete, Lord, ang mga sangay, ang bawat sangay ng pamahalaan na nagtutulong-tulong, nagtutuwang-tuwang, Panginoon, upang, Lord, labanan ang COVID na ito, O Diyos. Lord, dalangin namin yung continuous wisdom and knowledge, Lord, yung good health, Panginoon, para sa kanila. Lord, maging mostly, Lord, sa aming mga frontliners, yung aming PNP, AFP, Lord, lahat po ng sa militar, Panginoon, lahat ng institusyon na tutulong, and Lord, mostly sa aming DOH, Panginoon, lahat ng frontliner doon po sa medical staff, Panginoon, yung mga Lord, yung mga doktor, nurse, mga medical staff, mga hospital, public man ito o private, Lord God, in the name of Jesus, Lord, Lord, iligtas mo po yung aming mga frontliners. Sila na mga humaharap sa mga apektado ng COVID-19 na ito, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw ang Diyos na humawak. I-covered mo sila ng iyong manabay na pakpak, Panginoon. Cover them with your blood, Panginoon. Lord, ang mga tao na ito, Panginoon, na tinataya yung kanilang buhay, yung kanilang kaligtasan, yung kanilang kalusugan, Panginoon. Alang-alang po, Panginoon, doon sa mga tao na naapektuhan ng COVID na ito, Lord God. Lord, protektahan mo sila. Protektahan mo ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, huwag nawang sanang madagdagan pa, Panginoon, ang mga casualties, Panginoon, dahil sa sakit na ito, Panginoon. And we pray, Lord, kami, Panginoon, na nasa aming mga tahanan sa ngayon, O Diyos. Lord, huwag kaming magsawa sa pananalangin. Huwag kaming magsawa, Panginoon, huwag kaming mainip sa aming mga tahanan, Panginoon. Pagkus, Lord, Panginoon, samantalahin namin ang pagkakataon na ito, O Diyos. Maging produktibo kami, Panginoon. Lumalim palalo ang aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Na sa ganitong kaparaanan, Lord, habang kami nagstay sa aming mga tahanan, ay makaabot pa rin kami ng aming kapwa. Ito yung time, Lord, na mabahagi na namin sila ng iyong mga salita. Panginoon, use us, Lord, na makapag-share ng Word of God, Panginoon. Gustuhin man namin, Lord, na makapag-voluntary na doon sa pagganap sa mga sa labas, Panginoon. Subalit, Lord, limitado lang ito, Panginoon, ang aming pagkilos, ang aming kakayanan, Panginoon. Kaya sa ganitong paraan ang aming pananalangin, we pray, Lord, ang bawat isa po sa amin ay maglaan ng pananalangin pa, O Diyos. Ngayong araw na to, Lord, ay sineselebrate, Panginoon, dinideclare ng aming bansa ng aming pamahalaan nasyonal, Panginoon, na ito ang this day, Lord, is a day of prayer and fasting, Panginoon. Lord, ito'y pagkilala na ikaw, Ama, ikaw, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na lamang, Panginoon, ang tunay na aming aasahan, Panginoon, Lord God, na siyang magliligtas at tutugon sa aming mga pangangailangan laban sa COVID-19 na ito, Panginoon. We declare, Lord, na ang COVID-19 ay natalo na, Panginoon. Patuloy na tatalunin, O Diyos, ng aming pananampalataya at pag-asa sa aming Diyos ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Alisin mo po, Ama, ang mga takot, ang kabalisahan sa puso't isipan ng mga tao, Panginoon. At Lord, hindi namin pinapahintulutan, O Diyos, na ang virus na ito, Lord, yung mga tao na carrier nito, Panginoon, ay kumalat pa sa iba't ibang lugar dito sa aming bansa, Panginoon. Lord, wala nang bayan na maapektuhan pa, Panginoon. We pray, Lord, itong aming Panginoon, itong aming bayan ng Mayhay, Panginoon, itong Magdalena, Panginoon, Lord, yung mga bayan na covered COVID-19 free pa, Panginoon. We declare, Lord, na hindi na po ito ma-infect, Lord God, sapagkat ikaw, O Diyos, ang magpuprotekta sa amin. At Lord, sa mga bayan, sa mga syudad na naapektuhan na, Panginoon, we pray for them, Lord, na hindi na ito madagdagan pa, Panginoon. Matigil na ito, O Diyos. Lord, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba sa iyo, Ama. Lord, ligtas mo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon.
Heal our land, O God. Pagalingin mo po ang aming bayan. Pagalingin mo po ang sambayan ng Pilipino. Pagalingin mo po ang aming bansa, Panginoon. At Lord, kami nananampalataya na sa buwang ito, Panginoon, ay hindi na po tataas, Panginoon, ang bilang ng mga naapektuhan nito, O Diyos. Sapagkat, Lord, gumagalaw ka na, kumikilos ka na, Panginoon. On this day, Lord, we declare victory, Panginoon. We declare, Lord, yung great awakening, Panginoon, sa puso at isipan ng mga tao. Lord, yung great revival mangyayari ito sa aming bansa, Panginoon, sa aming bayan. Lord, yung great healer, Panginoon, ay bababa, Panginoon, at hibuin ang bawat tao na may sakit at karamdaman sa oras na ito. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po kami. Ang kapayapaan, ang pagsama ng banal na Espiritu ay maranasan nawa ng bawat sa atin. Ama, maraming salamat po. Sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid, ang paalala, lagi tayong may imbis na mag-TikTok tayo, so mag-TikTok tayo ng prayer o praise and worship naman, so gano'n naman ang gawin natin, okay? So mag-online Bible study, nakakita ko dun sa mga GC natin, kung ano nang pinag-usapan natin, minsan mag-Bible study naman tayo online, diba? Para mas maging productive naman tayo, okay? So kung kaya nyo mag-video, mag-exhort kayo, mag-share kayo ng Word of God, ang mga nagdi-devotion, i-share natin, post natin sa ating RTC or i-send natin kay Iram para magawa ng mas maayos na presentation. Okay? So, regarding sa mga kaloob natin, so it's up to you. Sabi nga, ay sa ganitong sitwasyon, doon natin malalaman kung yung ating katapatan sa Panginoon. Ano po? So, sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 8, sa matinding kahirapan nilang dinaranas ay nakiusap sila kay Pablo na gusto naming magbigay sa Panginoon. So mga kapatid, sa atin kung anong paraan na gagawin natin, kung paano natin ipararating ang tulong sa gawain ng ating Panginoon. At pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless you all.